Magandang gabi mga kaibigan. Simulan natin ang kwento sa magkaibigang Mark at Buboy. Kuya Nel, ako nga pala si Mark. Gusto kong ibahagi sa iyo ang isang karanasan na nangyari sa kaibigan ko na si Buboy. Kami parehong taga Bicol. Katulad ng karaniwang mga kabataan, mahilig kaming mag-inuman tuwing may pagkakataon. Si Buboy, kilala sa pagiging palabiro at makulit. At may ugaling medyo nakakainis. Minsan lalo na kapag lasing. Mahilig siyang mangasar at minsan nambabato ng gate ng mga bahay. Para lang ng trip, isang gabi pagkatapos ng inuman sa isang bahay ng barkada. Medyo lasing na kami pareho habang naglalakad kami pa uwi. Si Buboy, sa kanyang nakagawi ang kalokohan, ay nagsimulang mambato ng mga gate ng mga bahay na nadadaanan namin. Tumatawa pa siya habang ginagawa ito at hindi alintana ang ingay ng kanyang ginagawa sa kailaliman ng gabi. Pero nang makarating kami sa isang kalsada na medyo liblib at tahimik, may isang bahay na kakaiba ang dating. Hindi ito tulad ng mga karaniwang bahay sa barangay. Matanda na at parang hindi tinitirahan. Siyempre, hindi pinalampas ni Buboy ang pagkakataon at kumuha ng bato. Pinulot niya ito at walang pag-aalinlangan na binato ang gate ng bahay. Biglang bumagsak ang bato na tumama. Pero kakaibang tunog ang narinig namin. Parang hindi tumama sa bakal ng gate, kundi sa kung anumang bagay na hindi namin may paliwanag. Pagkatapos noon, natahimik si Buboy sa unang pagkakataon. Hindi siya tumawa o nagsalita matapos ang kanyang kalokohan. Tinanong ko siya kung bakit pero hindi siya sumagot. Nagtataka ako dahil si Buboy na laging maingay at mahilig makipagbiroan ay bigla naging seryoso at tahimik. Simula noon may napansin akong kakaiba sa kanya. Hindi siya nagsasalita kahit pa tinatanong. Kahit pinipilit namin siyang magkwento o magsalita, nananatili siyang tahimik. Dinala namin siya sa doktor pero ang sabi ng mga doktor, wala namang problema sa kanyang lalamunan o boses. Hindi nila may paliwanag kung bakit bigla siyang tumahimik. Nagsimula kami mag-alala, lalo na ang kanyang pamilya. Hindi na siyang dating Buboy na palagi masiyahin at makulit. Tinanong namin ang ilang matatanda sa barangay at sinabi nila, baka may tinamaan siyang nilalang sa kanyang mga kalokohan. Sabi nila, may mga engkanto o mga hindi nakikitang nilalang na yung nakatira sa mga lugar na tulad ng bahay na binato niya. At kapag kinalmo sila, may kapalit na parusa. Sinubukan namin humingi ng tulong sa isang albularyo. Pero hanggang ngayon nananatili pa rin tahimik si Buboy. Hindi ko pa rin alam kung ano ang eksaktong nangyari. Pero sigurado ako na may kinalaman ng gabi niyon nung binato niya ang gate ng bahay na yun. Kuya na lang ngayon, si Buboy ay hindi pa rin nagsasalita. Tahimik, wala na kaming magawa. Kundi papasdan na lamang siya. Nakakaawa. Sana magsilbing aral ito sa lahat na hindi dapat tayo basta-basta gumagawa ng kalokohan. Lalo na sa mga lugar na hindi natin alam. Hindi lahat ng bagay ay nakikita ng mga mata at may mga nilalang na dapat natin igalang kahit hindi sila nakikita. Ingat tayo palagi. Sana hindi natin maranasan ang ganitong sitwasyon. Lagi nating isasaalang-alang ang ating buhay. At sa mga gusto pa ng ganitong kwento, please like and subscribe sa ating YouTube channel guys. At kita-kits ulit tayo bukas ng gabi.